Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagpili at pagkain ng masusustansyang pagkain ayon sa oras at pangangailangan ng katawan. Alam mo ba na may pangkat ng pagkain na dapat kainin ng lumalaking batang tulad mo upang ikaw ay maging malusog at malayo sa anumang sakit? Alam kong mahalaga para sa iyo ang iyong kalusugan, kaya naman nakatitiyak akong mapipili mo ang mga pagkaing masusustansya at makakain mo ang mga ito sa tamang oras. Para sa alamin, ang module na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan ng katawan upang ito ay maingatan. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan na number 1, natutukoy ang pagkaing dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan. Number 2, natutukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlong pangkat ng pagkain. Para sa subukin, tukuyin ang mga pagkaing iyong kinakain, ikahon ang iyong mga sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Ito ang iyong mga pagpipilian. Number 1, fries. Number 2, banana. Number 3, burger. Number 4, kangkong. Number 5, apple. Number 6, ice cream. At number 7, popcorn. Para sa balikan, tukuyin kung saan nabibilang ang mga larawan ng pagkain sa ibaba. Isulat ang Go Foods, Grow Foods at Glow Foods. Sapat lang pagkatapos ng mga larawan. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Number 1, ito ba ay Go Foods, Grow Foods o Glow Foods? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Number 2, ito ba ay Go Foods, Grow Foods o Glow Foods? At number 3, ito ba ay Go Foods, Grow Foods o Glow Foods? Para sa tuklasin, ito ang mga dapat nating matutuhan. Mahalagang malaman ang mga masustansyang pagkain na mabuti para sa ating kalusugan upang maging malakas at masigla ang ating pangangatawan. May tatlong pangkat ng pagkain na makatutulong upang maging malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Number 1, Go Foods. Ito ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas at enerhiya para sa ating araw-araw na mga gawain. Halimbawa, tinapay, kanin at kamote. Number 2, Grow Foods. Ito ang mga pagkaing nagpapalaki at nagpapatibay ng katawan. Halimbawa, isda, manok at gatas. At number 3, Glow Foods. Ito ang mga pagkaing nagsisilbing pananggalang sa sakit at impeksyon. Halimbawa nito ay ang papaya, saging at sitaw.
Tandaan rin natin na may tamang oras din sa pagpili at pagkain ng masusustansyang pagkain ayon sa pangangailangan ng katawan. Umagahan, karaniwang mula ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, ang mga pagkaing makapagbibigay ng lakas ang dapat kainin. Gatas, kanin, karne at prutas ay mainam sa umagahan. Minandal, maaari itong paglaanan ng oras sa umaga tuwing ika-9 hanggang ika-10 ng umaga o ika-3 hanggang ika-4 ng hapon upang mapanatili ang lakas bago mananghalian o maghapunan. Tinapay, sopas, spaghetti, pansit, saba at iba pang masustansyang pagkain at inumin ang maaaring ibaon o bilhin. Tanghalian, karaniwang ika-11 hanggang ika-12 ng umaga. Mula sa paggawa ng mga gawaing pang-umaga, kinakailangan na muling punan ang tiyan. Isda, kanin at gulay, karne, kanin at gulay, ang mga pagkaing maaaring pagtambalin. At ang hapunan, karaniwan, mula ika-6 hanggang ika-7 ng gabi, maaaring kumain ng pagkain tulad ng pananghalian, ngunit dapat sapat lamang ang dami upang magkaroon ang katawan ng sapat na oras upang matunaw ang mga pagkaing kinain sa maghapon. Pagkaing madaling tunawin ang dapat kainin tulad ng gulay at isda. Para naman sa suriin, i-check ang mga naibibigay ng sumusunod na pagkain. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. I-check natin kung ang mga nabanggit na mga pagkain ay nagbibigay ng lakas o enerhiya, sumusuporta sa paglaki, o kaya naman ay pananggalang sa sakit at impeksyon. Number 1, itlog. Number 2, karne. Number 3, sitaw. Number 4, kanin. At number 5, pinya. Para sa pagyamanin, sumulat ng 5 halimbawa ng sumusunod na pangkat ng mga pagkain. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Maglilista tayo ng 5 halimbawa ng pagkain na Go Foods, pagkain na Grow Foods at pagkain na Glow Foods. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong notebook o sagutang papel. Para naman sa isa-isip, kukumpletuhin natin ang pahayag na nasa ibaba. Ito ang pahayag, ang blank, blank at blank foods ay mga pangkat ng mga pagkain na dapat nakainin ng isang lumalaking bata upang siya ay maging malusog at malayo sa anumang sakit. Makatutulong ang mga ito upang makakuha ng sapat na lakas para sa mga gawaing dapat isagawa. Para sa isagawa, lagyan ng check ang patlang kung ito ay masustansyang pagkain at X kung hindi. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Kung masustansyang pagkain, check. Kung hindi naman, X. Number 1, saging. Number 2, soft drinks. Number 3, donut. Number 4, karne. At number 5, ampalaya. Para sa tayahin, piliin ang titik ng tamang sagot, tukuyin kung saang grupo nabibilang ang mga pagkain, isulat ang iyong sagot sa kwaderno o sagutang papel. Number 1, ang 3 pangkat ng pagkain na dapat kainin ng isang bata ay blank. A. Go, grow at gun foods. B. Go, grow at glow foods. C. Grown, go, grow foods. Number 2, ito ay halimbawa ng go foods. A. Isda. B. Sitaw. C. Tinapay. Number 3, halimbawa ng grow foods. A. Gatas. B. Kanin. C. Talong. At number 4, nabibilang naman sa glow foods ang mga ito. A. Kanin. B. Gatas. C. Papaya. At para sa panghuling gawain, ang karagdagang gawain,
Itala sa loob ng plato ang tamang oras at pagkain ayon sa hinihingi ng bawat hati. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Ang plato ay nahati sa 4 na bahagi. Ito ay ang umagahan, merienda, tanghalian at hapunan. Ito naman ang mga pagpipiliang oras at pagpipiliang mga pagkain na siyang ilalagay mo sa bawat bahagi ng plato. Ito ang mga oras, 11 to 12 ng tanghali, 9 to 10 ng umaga, 6 to 7 ng umaga, 6 to 7 ng gabi. Ito naman ang mga pagpipiliang mga pagkain. Una, gulay, isda, kanin at pinya. Pangalawa, itlog, gatas, kanin at papaya. Ikatlo, sandwich at pineapple juice. At ikaapat, karne, gulay, kanin at saging. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalagang malaman ang mga masusustansyang pagkain na mabuti para sa ating kalusugan upang maging malakas at masigla ang ating pangangatawan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!